Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa muli na pagbibigyan niya sa atin ng pagkakataon upang sa araw na ito, sa araw ng pagsamba, ay naririto tayo para magbalik po ng pasasalamat sa Panginoon. Sa bawat mga pinagdadaanan natin, yan man ay katagumpayan, yan man ay kabiguan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na dumaan sa mga bagay na ito. Pero sa lahat ng ito, ang nais pa din ng Panginoon sa atin, sa anumang mga sitwasyon, laging meron tayong pagbabalik ng pasasalamat, lalong higit pagsamba sa Panginoon. Kaya kapag ganito pong araw ng sama-samang pananambahan, napasarap po sa presensya ng Panginoon kasi ito po ang tunay na pahinga. Pag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon at sumasamba, ito talaga yung pahinga sapagkat una, physically napapahinga tayo, and at the same time through the program sa ating pong pananambahan, sa ating pag-aawitan, sa ating mga patutuo, sa mga salita na ating napapakinggan, ang ating pong spirito ay napalalakas ng Panginoon. At kung ano man yung mga hamon ng buhay na ating pinagdadaanan, lumalakas tayo dahil pinalalakas tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kahit po si David, sa kanya pong sitwasyon sa buhay, lalo na ngayon sa atin, talagang hindi maiwasan yung iba na overwhelm ng sitwasyon, ng mabibigat na sitwasyon. Pero si David po sa Psalms 45 verse 3, 43 verse 5, sabi niya, "Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God." Kumbaga, nakita ni David na sa mga nangyayari sa kanyang buhay, kasi ang daming mga sitwasyon ng buhay na minsan napipigilan na siya doon sa regular niyang ginagawa, at yun ay purihin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos. Di ba minsan ganun ang nangyayari sa atin, na kapag mas na-overwhelm tayo ng mga isipin, sa halip na magpuri at magpasalamat sa Panginoon, mas napupuno tayo ng complaint. Katulad ngayon, parang mas madali ang magreklamo kasi lahat naman ng sitwasyon, taas ng taas. Di ba? Parang wala kang makitang dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Kaya si David doon sa Psalms 43 verse 5, masabi niya, "Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God." Ang sabi po sa Tagalog, sabi, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sabi niya, sa Diyos ako ay aasa, sa Diyos ako ay mananalig. At pansinin niyo, sabi niya, muli akong magpupuri. So naranasan niya na doon sa panahon na overwhelmed siya ng mga kabigatan, ng mga suliranin, na wala sa kanya yung regular niyang ginagawa na purihin ang Diyos. At alam naman natin na kahit na may problema tayo, but once we start praising God, nandyan ang problema, pero nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen po ba? Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, habang tumataas ang mga bilihin, patuloy lang din nating purihin ang ating Panginoon. Muli nating ibigay o lagi nating ibigay sa Panginoon yung pagpupuri na nararapat sa Kanya. At ang Panginoon naman ang patuloy na pupuno sa ating mga puso, sa ating mga isip ng pag-asa. Kaya si David, yun po yung kanyang naging resolve. Sabi niya, muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Kaya salamat sa Panginoon, naririto tayo ngayon upang patuloy na palakasin, patuloy na patatagin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Kaya purihin ang Diyos sa inyong mga buhay na naririto po kayo upang sa presensya ng Panginoon ay muli ninyong purihin at pasalamatan ng Diyos sa kabila ng ating mga nararanasan sa ating mga buhay. Kaya pwede po ba natin sama-samang palakpakan ng palakpak ng may tagumpay ang ating Diyos? Amen. Lord, salamat po. Salamat, O Diyos, na alam namin, O God, Ikaw ang aming Diyos na dapat po naming pinupuri sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Kung kami man ay nababalisa, kung kami man ay nababagabag, alam namin, ang mga kabalisahang ito ay umaagaw, nagbibigay ng distraction upang hindi namin maibigay sa iyo ang aming pagpupuri. Ngunit salamat, O Diyos, naririto ang aking mga kapatid, naririto ang iyong bayan, O Diyos,
pinipili, O God, na sa kalagitnaan ng mga kalamidad at krisis na aming pinagdadaanan, naririto ang iyong bayan, Panginoon. Pinipili na purihin ka. Pinipili, Panginoon, na ibigay sa iyo ang nararapat na pasasalamat at pagsamba. Sapagkat alam naming ikaw ang aming Diyos na pinagmumulan ng aming pag-asa at ng aming lakas. Sa iyong kapurihan, O Diyos, in Jesus' mighty name, Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa umaga pong ito, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay bibigyan po natin ng pansin ang may kinalaman po sa pagiging anak ng Diyos. At hilingin ko kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Juan, chapter 1, verses 12 and 13. Very familiar na po ang pangkaraniwan o ang marami sa inyo sa talatang ito. Ngunit napakahalaga po ng paksang ito na ating pong bibigyan ng pansin ngayong umaga. Juan chapter 1 verses 12 and 13. Kaya kung kayo po'y naririyan na, anyayahan ko po kayong magsitayo. Sama-sama po tayong magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Muli po nating babasahin ng malakas ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga katulad dito ng tubig, parang ulan na pagka binabasa ng ulan ang tuyong lupa, pagpapalang hatid nito. Kaya patuloy po na namnamin natin at tanggapin natin ang pagpapalang hatid ng salita ng Diyos. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Sa Tagalog muna, tapos sa English. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Basahin din po natin ang English. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Makakaupo na po kayo. Amen. Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman po sa pagiging anak ng Diyos. At alam po nating lahat na bagamat lahat po ay nilikha ng Diyos, maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi po lahat ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat po nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. At bagamat hindi nga po lahat ay anak ng Diyos, makikita din po natin na ang pagiging anak ng Diyos ay kaloob ng Diyos. Kaya pag-uusapan po natin ngayong umaga is about the gift of sonship. At ito po yung makikita natin na pinapahayag dito sa atin ng banal na kasulatan. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang regalo ng Diyos sa bawat isa. At pag sinabi pong regalo o kaloob, ang ibig sabihin po niyan, hindi po ito na-earn sa pamamagitan ng pagsusumikap. Halimbawa, nagtatrabaho ka, may sweldo ka, may na-earn ka. Pero yung regalo, dahil ito yung regalo, ibinibigay ito. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin. Ang bawat ibinibigay ay mararanasan natin yung pagpapala nung nagbibigay kapag tinanggap natin yung ibinibigay. The same thing with the gift of sonship. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang handog, isang regalo na makikita natin na pinapahayag dito ng banal na kasulatan. In fact, sa verse 13 ng atin pong binasang bahagi ng banal na kasulatan, nasabi po dyan, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So yung pagiging anak natin, yung pagiging anak ng Diyos, ito ay buhat sa Diyos. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo nagiging anak ng Diyos. Halimbawa kayo, iniisip nyo, ako ay nagkakawang gawa, ako ay laging sumisimba, laging nagbibigay sa gawain ng Diyos, kaya ako ay anak ng Diyos. Hindi po. Kapag ganun po ang kaisipan ninyo sa pagiging anak ng Diyos, yun po ay parang iniisip ninyo na yung inyong, dahil sa inyong ginagawa, kaya kayo naging anak ng Diyos.
Pero hindi po ganyan ang pagiging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito'y buhat sa Diyos. At lalo na, hindi po namamana ang pagiging anak ng Diyos. Kasi po ang inyong lolo, ang inyong lola, o ang inyong tatay, ang inyong nanay, ay talagang very religious, lagi po umaattend sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi nyo, ay dahil si lolo ay anak ng Diyos, si lola ay anak ng Diyos, anak na rin ako ng Diyos. Hindi po yan namamana. Andan po ba kayo? Kaya nga po sabi doon sa verse 13, hindi po ito dahil doon sa natural na kalikasan. Ang pagiging anak po natin ay divine gift, kaloob ng Diyos sa lahat ng mga nananalig sa ating Panginoong Jesus. At yan po yung maliwanag na ipinapahayag ng ating passage. Kaya minsan pa, sabi po dito, nais ko pong basahin, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So sa madaling salita mga kapatid, pag sinabi po nating gift of sonship, it is not earned, it is not inherited by birth, nor it can be achieved by religious performance. Hindi po ito ang mga dahilan para tayo ay maging anak ng Diyos. Ito ay divine gift, kaloob ng Diyos, at mapapasa atin sa pamamagitan ng pagkilala, pananalig sa ating Panginoong Hesus. Meron lamang dalawang mahalagang requirement para maging anak tayo ng Diyos. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. The gift of sonship. Kaya dito po, sa ating passage, particularly po itong chapter 1 na binibigyan nga po natin ng pansin, dito po ay pinapahayag sa atin ang purpose kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito. Pinapakita sa atin dito na from John chapter 1 verse 1 na siya sa pasimula ang salita at ang salita ay berbo at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang sabi po ng verse 14 at ang salita ay naging tao or nagkatawang tao. At sino yung tinutukoy dito na salita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito po sa chapter 1, dahil ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito, imagine niyo po, doon sa kalagayan ng pagiging Diyos, pagiging anak ng Diyos, pagiging God Word. Because Jesus as the Word, He is God, siya ay nagkatawang tao. At anong purpose? Bakit siya naparito? Sabi sa verse 12, tayong lahat na nanalig, tumanggap kay Kristo at nanalig kay Kristo, ay binibigyan ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. So, the main reason kung bakit naparito ang Panginoong Hesus ay upang gawing mga anak ng Diyos ang mga nilikha ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi po lahat ng nilikha ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pero may paraan upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito po yung makikita nating katotohanan na ipinapahayag ng ating pinag-aaralang passage. At ito po yung mabuting balita dito mga kapatid. Napakagandang balita na imagine ninyo, sabi, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan ng karapatan upang tawaging mga anak ng Diyos. So sinasabi sa atin ng passage na ito that God, our Creator, wants to father us. Ang Diyos na manglilikha ng lahat ng bagay, lumikha ng langit at lupa, nais niya na magkaroon tayo ng mas closer and deeper relationship with Him. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagiging anak niya. God Himself wants to father us. Amen po ba? Gusto niyo po ba na ang ating Diyos ang inyong maging ama? Di ba napakasarap nun? Di ba minsan may pinapangarap tayong pamilya, sana siya na lang yung magulang ko. Di ba minsan may ganon? Pero imagine niyo, ang Diyos, yun ang kanyang puso, na lahat ng kanyang nilikha, hindi lamang basta nilikha niya, kundi gusto niya na yung kanyang nilikha, mas magkaroon pa ng malapit na relasyon at ugnayan sa kanya. At yun ay sa pamamagitan ng pagiging anak niya. Kaya, ito po yung napakahalagang balita na nais ng Panginoon na sa inyo po na alam ko marami dito ay
alam na sa inyong sarili na kayo ay mga anak ng Diyos? Amen po ba? Pwede ko po ba makita sa pamamagitan ng pagtatas ng inyong kamay na kayo po'y mga anak na ng Diyos? Amen? So ibig sabihin po yung baliwanag sa bawat isa sa atin, alam natin, ako'y anak ng Diyos. Amen po ba? At isang pagpapala po yan na tinanggap po natin nung tayo'y nanalig kay Kristo. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. At dahil tayo'y anak niya, makatatawag na tayo sa ating Diyos ng Ama, Ama ko. Napakalapit na kaugnayan. Ngayon yung iba sa inyo, kung hindi nyo pa po lubos na naunawaan, ano ba ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? O alam ko ako'y nilikha ng Diyos. Di ba lahat naman ng nilikha anak ng Diyos? Kasi nilikha tayo ng Diyos eh. Pero hindi pala lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Kaya kung hindi nyo pa po ito naunawaan, bibigyan natin ng pansin sa araw na ito ang katotohanan ito. Upang sa ganon, magkaroon po kayo ng napakahalagang pagpapala. Kasi po yung pagiging anak ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang identity na tayo bilang mga tao ay angkinin o taglayin natin. Ito yung mataas na identity na pinagkaloob sa atin ng Diyos, yung tayo ay kilalanin na kanyang mga anak. Ngayon, what is the gift of sonship? Pag sinabi po natin gift of sonship, ang ibig sabihin po nito, number one, it is adoption into God's family. Hindi ka kapamilya, pero dahil ikaw ay nanalig sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay inililipat, ikaw ay inaampon, tinuturing na anak ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. In Roman law, ang adoption po o yung pag-aampon nung panahon po ng ang Rome ay namamayagpag, sila po ang nagpasimuno, kumbaga sinabatas po nila yung adoption. At ang adoption po sa Roman law ay isang legal, permanent, and irrevocable act. Kaya ang ibig sabihin po niyan, kapag kang isang inampon, hindi siya tunay na anak, pero siya po'y inampon ng isang pamilya, nagkakaroon po siya ng full legal status as a son. Yan po ang kalagayan ng inililipat sa isang bagong pamilya na inampon. Ikalawa, nagkakaroon din po siya ng lahat ng rights and privileges ng legal son, yung karapatan ng o yung inampon ay yun din ang parehong karapatan na kanyang nararanasan. At ang kanya pong kalagayan, kung siya man ay maraming pananagutan sa dati niyang pamumuhay, pag siya'y inampon na, kasama yon na binubura nung umampon sa kanya. Kung siya man ay may pangutang, kaya yung iba dati, uso po yung pagbili ng mga slave, yung mga alipin. Kaya po yun mga alipin kasi may mga utang sila. At ang kabayaran ay yung kung sino man ang bumili, magiging alipin nung bumili, yung alipin, pero ibig sabihin nun, yung biniling alipin, yung utang niya, pagkakautang niya dun sa mga tao na pinanggalingan niya, kasamang ina-absorb ng bumili. At ganun po ang kalagayan natin bilang mga inampon, bilang inilipat sa pamilya ng Diyos. Yung lahat ng pananagutan mo sa dati mong buhay, wala na yon. At lahat ay bago na. At ito ang pinakamatindi na inililipat tayo sa bagong pamilya, yung pagbibigay ng bagong identity. Kaya yung pangalan, yung apelyido ng tatay ay magiging pangalan na rin po ng inampon. So, ito po ang unang kalagayan ng gift of sonship ayon doon sa salita ng Panginoon, ayon sa banal na kasulatan. So, mayroon pong paglilipat mula doon sa dati nating kalagayan bilang kapamilya o pamilya ng kadiliman at tayo inilalagay sa pamilya ng Diyos.
Kaya sa gawain po ng Diyos, tayo po ay mga magkakapatid. Magkakaiba tayo ng pamilyang sa dugo, pero sa spirito, lahat tayo ay magkakapatid. Bakit? Kasi iisa na yung ating Ama. Walang iba kundi ang ating Diyos. So we are adopted to God's family. Pangalawa po na kalagayan ng sonship, it is a complete change of identity. Nagkakaroon na ng bagong identity yung inadopt. Sa ating kalagayan sa spiritual, from being a sinner, we become a child of God. Yan na yung bago nating identity. Kaya ibig sabihin yan, you carry with you the identity of your new family. Ano ang identity ng Diyos? Ang identity ng Diyos, God is holy. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, nakabilang sa pamilya ng Diyos, we become godly. Mula noon, worldly, makasanglibutan. Pero nung tayo'y nanalig at inilipat sa pamilya ng Diyos, we become godly. Maka-Diyos na po tayo. Yan na po yung pamilya natin. Yan ang dahilan kung bakit yung mga dati nating ginagawa, yung mga dating pamumuhay, hindi na yon yung ginagawa natin. Ang ginagawa na natin ay yung mga bagay na maka-Diyos. Amen po ba? So yan po yung pangalawa. Nagkakaroon po tayo ng complete change of identity. Thirdly, nagkakaroon din po tayo ng new status, bagong katayuan. From being condemned, lahat po tayo ay mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Pero dahil tayo ay iniligtas ng Diyos, nung tayo'y maging anak, ano po ang naging kalagayan na natin? So, from being condemned to being forgiven, to being justified. We are justified. Parang hindi tayo nagkasala. So, binigyan tayo ng Diyos ng malinis na pagsisimula ng buhay. Binura na yung lahat ng ating mga sala. And lastly, we are given new destiny. Dati, dahil sa ating mga kasalanan, nung tayo mga makasanlibutan, saan tayo papunta? Sabi ng banal na kasulatan, ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At saan ang kapahamakan ng hindi sumasampalataya? Sa dagat-dagatang apoy at asupre. So ang kalagayan po natin, lahat po tayo sa ayaw at sa gusto natin, hiwalay kay Kristo, patungo talaga sa kapahamakan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng bagong destiny when we were adopted into His family. Ano po ang naging bagong destiny natin? Binigyan po tayo ng eternal life. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ngayon ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang mga hindi nananampalataya, mayroon din naman pong buhay na walang hanggan. Kaya lang, yun, sa impyerno po yun. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, ang impyerno po ay talagang, ang pahirap po doon ay walang holiday, wala hong coffee break man lang. Mahirap po talaga. Pero kung ikaw naman ay naging anak ng Diyos, binigyan ka naman ng buhay na walang hanggan at yun ay sa presensya ng Diyos. At doon, yun yung masaganang buhay na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya ito yung kalagayan natin nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang sabi po sa Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3. Tingnan niyo po, ito ang kalagayan ng mga hindi pa nananalig kay Kristo. Na, verse 1, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So, ang hindi pa anak ng Diyos, pero nilikha ng Diyos, ay patay dahil sa mga kasalanan. Kaya ibig sabihin, anumang gawin ng isang patay ay walang saysay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Isaias, lahat ng ginagawa natin na sa tingin natin ay mabuti ay parang maruming basahan lamang sa Diyos. Kasi walang ipoproduce na mabuti ang isang patay. Kaya kailangan tayong ipanganak na muli. At kapag tayo ipanganak na muli, ang sabi, doon lamang tayo paghaharian ng Diyos. Kaya sabi, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanglibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. So sabi dyan, verse 2, sinusunod ninyo ang sistema ng sanglibutang ito. Kaya ang tawag sa mga hindi sumasampalataya ay makasanglibutan. At ito matindi, hindi lang makasanglibutan, ang sinusunod pa ay ang prinsipe ng sanglibutang ito.
Verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito. At ang sabi ng huling bahagi ng verse 3, kabilang sa mga kinapopuotan ng Diyos. So lahat ng mga patay dahil sa kasalanan, lahat ng mga nasa ilalim ng pamamahala ng prinsipe ng sanglibutang ito, kinapopuotan ng Diyos. Bakit? Kasi ang ginagawa natin noon ay pawang laban sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa halip na yung puot niya ang iparanas niya sa atin, sinugo niya ang ating Panginoong Hesus upang sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay tayo ay maging anak ng Diyos. Kaya nga, mula doon sa pagiging makasanglibutan, kapag ka ikaw ay nananalig kay Kristo, na ililipat ka sa bagong pamilya ng Diyos. So yan po yung pagiging sonship. Kaya nung tayo po ay naging anak ng Diyos, ito na po ang naging kalagayan natin. Romans 8:17, ang sabi po, at yamang mga anak, so kanina ay mga anak ng swail, namumuhay, patay sa kasalanan, pero dahil sa pananalig natin sa Panginoon, sa Romans 8:17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na ang legal na anak, yung mga karapatan niya ay katulad din ng tatanggaping karapatan ng mga inampon. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sasabi dito, dahil ang ating Panginoong Hesus ang tagapagmana ng Diyos, at dahil nanalig tayo sa ating Panginoong Hesus, ano ngayon ang sabi sa atin ng Biblia? Tayo daw ay mga anak na ng Diyos. At dahil mga anak tayo ng Diyos, we are co-heirs with Christ. Alam niyo po kung ano ibig sabihin nun, mga kapatid? We are co-heirs with Christ. Tagapagmana tayong lahat ng Diyos dahil kay Kristo. Parang hindi po kayo masaya. Kasi sabi niyo, siguro iniisip niyo, Pastor, perahin na lang. O kasi pag pinag-usapan ng mana, parang ganun no? Pero actually, yung wholeness nun ay nasa atin. Yung spiritual blessings hanggang sa mga financial and material blessings, lahat ng yon ay dito pa lamang sa lupa, kasama yon sa provisions ng Panginoon sa atin bilang co-heirs with Christ. At magpapatuloy pa yon hanggang eternity. Masaya na po ba kayo? Amen, di ba? Dapat po tayong maging masaya. Bagamat ang sitwasyon po talaga natin ngayon ay parang, Pastor, parang ang hirap maging masaya sa ganitong kalagayan. Pero hindi, yun nga po, hindi tayo nakadepende sa nangyayari sa ating panahon. Kasi alam natin, ang talagang tunay nating kalagayan ng pinagmumulan ng ating kagalakan, ang tunay na source ng ating joy ay hindi ang mga bagay ng mundo, kundi ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya sa panahong ito, ito yung dapat na pumupuno sa ating mga puso at isip. Maguluman ang panahon, ito ang ilagay natin sa ating isipan. Magwawakas ang lahat ng bagay, pero lahat ng mga anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, may future po tayo talaga pag tayo ay nasa Panginoon. Amen po ba? Yung iba sabi nila, wala ng future ang Pilipinas, wala ng future ang mundo. Pasama ng pasama, mapapahamak na mapapahamak. Sila yun. Pero kung ikaw ay mananalig sa Panginoon, meron pagpapala. At yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay katulad ng ating Panginoong Hesus na tagapagmana ng Diyos. Kaya ito po ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus. Naparito po siya upang ilapit ang ating relasyon sa Diyos. Na hindi lamang tayo mga lilikha ng Diyos. Nais ng Diyos na maunawaan natin, na gusto ng Diyos na tayo'y mapabilang na kanyang mga anak. Kaya naparito ang Panginoon hindi para magtayo ng relihiyon. Kaya ito nga yung sinabi, ngunit ang lahat ng tumanggap, lahat ng nanalig sa Kanya ay binigyan ng karapatan. Hindi sinabi dito, ngunit ang lahat ng sumapi sa ganitong relihiyon, ngunit ang lahat ng ganito ang relihiyon. Hindi. Ang sinabi dito, pagiging anak ang binibigyan ng pansin. Why? Because God wants our relationship.
not religion. Amen po ba? Naparito ang Panginoon para tayo maranasan natin yung kalinga ng isang ama. Sapagkat nais ng Diyos na iparanas yun, He wants to father us bilang kanyang mga anak. Kaya ang tanong, paano ba matanggap itong gift of sonship? At sa mga naunawaan na, tinanggap na ang gift of sonship, ay ito po'y patuloy lang na pagpapatatag ng inyong tinatayuan, ng inyong tinanggap na pananampalataya. At sa inyo po na nagtatanong, paano ba ako magiging anak ng Diyos? Yan ba'y sa pamamagitan ng pagdalo sa jewels? Ay, regular akong dumadalo sa jewels. Kaya, yun ba yung pagiging anak ng Diyos? Lagi akong nagsisimba. Yun ba ay pagiging anak ng Diyos? Well, dalawang bagay po ang makikita nating maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na requirement para tanggapin natin ang gift of sonship. At ito po ay nasa verse 12. Yung number 1 is receive Jesus Christ. And number 2, believe in the name of Jesus. So tingnan po natin, pag-aralan po natin itong dalawang bagay na ito. Number 1 is receive. Sa NIV po, kasi sa Tagalog ang ginamit ang sinumang tumanggap, tapos at nanalig na agad. Sa NIV ay maliwanag po ang sinasabi, yet to all who receive Him. So dito po, binibigyan ng pansin na meron tayong tatanggapin. At hindi ano ang tatanggapin, kundi sino ang ating tatanggapin. Kasi Him, person. Yet to all who receive Him. So number 1 is receive. So sino yung ating tatanggapin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya po yung sabi sa John chapter 1 verse 1 na siya yung salita. Noong simula, siya yung salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At alam natin na itong salita na tinutukoy dito, nagkakaisa po ba tayo ng kaisipan na ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus? Di ba? Kaya, ang sabi, yet to all who receive Him. Ibig sabihin, maunawaan natin, sino itong ating tatanggapin? Malaking bagay po ito mga kapatid kasi nga po may mga tao na ang tingin lang nila sa ating Panginoon ay tao lang. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, alam natin kung sino yung ating tinanggap. Ang ating tinanggap ay hindi tao lang, nagkatawang tao. Pero siya yung Diyos, siya yung salita na kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya pwede nating sabihin o tawagin na Jesus is the God Word. Kasi siya yung salita na kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At itong salitang ito, sa madaling salita, nagpakilala sa atin at ang kanyang pangalan nung siya'y nagkatawang tao ay Jesus. Kaya sino yung tinatanggap natin? Ang tinatanggap natin ay Diyos. Makapangyarihang Diyos. Kaya John chapter 1 sa ESV, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sa verse 2, He was in the beginning with God. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ang tinatanggap mo ay ang Diyos. Bagamat nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, pero hindi lamang tao ang tinatanggap mo. Ang tinatanggap mo ay ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sabi po ng verse 14, and the Word became flesh. Itong salita ay naging tao at tumahan sa piling natin. Kaya kapag tinatanggap ng isang nananalig kay Kristo, ang tinatanggap niya ay si Kristo na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tao lang. Hindi basta kung sino lang na tao na nagpapagaling. Hindi kung sino lang na mabuting tao, mabuting guro. Sapagkat alam naman natin na may mga tao na nagpapagaling, mayroong mga bubuting guro, magaling magturo. Pero hindi. Alam natin na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang mabuting guro. Ang ating Panginoong Hesus hindi lang nagpapagaling, siya ay Diyos. Amen po ba?
Naniniwala po ba tayong lahat na si Jesus ay Diyos? Yes. At imagine niyo po ang sabi, yet to those who receive Him. It's a privilege na tayo ng mga makasalanan, lumalapit sa atin ang Diyos at gusto niya tayong pagharian. Gusto niya na tanggapin natin siya. Ang sabi po ng verse 3, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan niya, yung niya, ay siya yung salita, si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang salita, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya kapag ikaw ay binukas mo ang iyong puso sa Panginoon, tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, ang ibig sabihin niya, pinipili mo na si Kristo na makapangyarihan na Diyos ang maghari sa buhay mo. Kaya nga, siya ang ating Lord. Bago siya natin naging Savior, kung titingnan natin ang arrangement, kikilalanin mo muna siya bilang Lord, bilang Diyos. At anong kalagayan natin kung alam natin na ang Lord o ang Diyos ay Diyos? Kung ipinasakop mo, pinaghari mo ang Diyos sa buhay mo, ang ibig sabihin niya, pinipili mo na sinasabi mo, Lord, I surrender my life to you. Be the Lord of my life. Susundin kita mula ngayon. Ikaw na ang Diyos na uunahin ko sa aking buhay. Yun yung ipinapahayag natin nung sinabi natin na tinatanggap natin si Jesus. Kaya with repentance, sinusuko natin ang ating buhay. Bakit? Kasi noon tayo ang hari ng ating buhay. Hari-harian. Kasi ang tunay na hari, ang tunay na Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya once we receive Him, actually sinasabi natin, ibinubukas natin ang ating buhay sa Diyos at sinasabi niya, kinikilala ko na ikaw po ang dapat kong sundin. Kaya pumasok ka po sa aking buhay at pagharian mo ang aking buhay. Yun po yung ibig sabihin nito. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang Panginoong Jesus, sasabi nga po ng Genesis chapter 1 verse 1, at kung i-compare natin ang John chapter 1 at saka Genesis chapter 1, parehong may beginning. Doon sa Genesis chapter 1, ang sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero dito sa John chapter 1 verse 1, beginning din. Sa pasimula siya ang salita. Ang focus ng John chapter 1 is about Jesus. Jesus, nakabahagi ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pero doon sa Genesis, ang focus is God, the Creator. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero pagdating ng verse 3, ang sabi ng verse 3, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, even from the very beginning, yung existence ng ating Panginoong Yesus ay nag-exceed sa Genesis chapter 1. Bago palikhain ng Diyos ang lahat ng bagay, naroroon na ang salita. Kaya kapag tinatanggap natin ang ating Panginoon, dapat maliwanag sa atin, ang tinanggap natin ay Diyos na sinusunod natin sa ating buhay. Ang mga anak ng Diyos, dapat ang maliwanag na katangian, masunurin sa Diyos. Andyan po ba kayo? Yan ang katangian ng mga anak ng Diyos. Hindi mga swail na anak. Ngayon sa mundo, mayroong mga swail na anak, masuwayin. Pero hindi. Ang Diyos ay dapat naghahari sa atin. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat sinusunod natin siya. Kaya dito po, sa verse 12, sinasabi nga po dito, to those who receive Him. So sino yung tinanggap natin? God Word. Sino yung God Word? Si Jesus. Sino yung God Word? Siya yung Diyos. Na kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, ang tinanggap natin ay ang Kanyang paghahari sa atin. So, hindi agad natin tinanggap yung pagiging sonship. Kailangan muna nating tanggapin yung authority ng Diyos sa atin na siya yung dapat nating unahin at sundin sa ating mga buhay. Kaya sino mang tumanggap sa Kanya. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, because Jesus is the God Word, Jesus
Ibig sabihin, kung siya yung God, siya yung Word, makapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, di ba sa Genesis chapter 1, dahil lang sa salita, nalikha ang lahat ng bagay. At sino yung salita na yon? Si Jesus yun. Kaya, let there be light, let there be expanse. Lahat ng mga bagay na nalikha ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, dahil ang Panginoon na salita ay nagkatawang tao at lahat ng tumanggap sa Kanya, ang tinanggap ay makapangyarihang Diyos. Kaya ibig sabihin niyan, bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang natin siya sinusunod, ang ibinigay pa ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak ay buhay na makapangyarihan. No wonder, maging sa ngayon, ang ating mga salita ay katulad ng Diyos, makapangyarihan din. Alam niyo po ba na lahat ng pinapahayag natin, ang resulta nito ay buhay at pagpapala. Pero pwede rin mula sa ating salita ay lumabas ang sumpa. Ganon ka makapangyarihan ang salita. Pero hindi lamang yung kapangyarihan ng Diyos ang ating tinanggap. Ang sabi din po ng verse 4 ng chapter 1 nitong aklat ng Juan. Ang sabi, mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So ang tinanggap natin ay Diyos na makapangyarihan, pinaghaharian tayo ng Diyos na makapangyarihan, at dahil ang Panginoon, ang sabi, siya ang buhay, kaya tayo din bilang mga anak ng Diyos, taglay natin ang buhay mula sa Diyos. Meron tayong buhay sapagkat mula sa Diyos ang buhay. Kaya sabi po dyan, ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya, ibig sabihin, pansinin niyo mabuti mga kapatid, hindi lahat ay anak ng Diyos, pero lahat ay pwedeng maging anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos, pero lahat ay pwedeng maging anak ng Diyos, provided, dalawang requirements. Ano yun? Number 1 is, receive Jesus. At sino yung tinatanggap natin? Siya yung makapangyarihang Diyos. At pag tinanggap natin si Jesus, hindi lamang natin basta tinanggap si Jesus nang wala. Ang tinanggap natin ay makapangyarihang Diyos. At ang makapangyarihang Diyos na ito, ang pinagmumula ng buhay. Verse 4, therefore, if we have Jesus, we have life in Him. Dahil nasa atin ang Panginoon, bawat isa sa atin, meron tayong buhay na galing mismo sa Panginoon. Galing sa Diyos. Kaya nga yung John 14:6, alam natin, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Jesus is life. Kaya kung gusto natin ng buhay, tanggapin natin si Jesus. Amen po ba? Kung gusto natin ng buhay, tanggapin natin si Jesus. Pero kung gusto nyo po ng relihiyon lang, ang mga gagawin nyo po yung mga religious activities lang. Pero wala yung buhay. Lahat ng mga pagsisimba, lahat ng pananalangin, lahat ng pagkakawang gawa, walang buhay yan. Bakit? Kasi yan ay epekto ng ating buhay na patay. Pero kapag tayo nanalig na kay Kristo at may buhay na tayo, lahat na ng ginagawa natin, gaano man yan kaliit sa harapan ng Panginoon, yan ay merong value sapagkat lahat ng ginagawa natin ay meron ng buhay galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lahat po ng ating mga ginagawa ay may halaga na sa Panginoon. Sabi din po ng John chapter 10 verse 10. So tandaan niyo po mga kapatid, napakahalaga po kasi nito. Nung bilang mga anak ng Diyos, when we receive Jesus, we receive God. And we are following the powerful God na tinanggap natin. At hindi lamang natin tinanggap ang powerful God, binigyan pa tayo ng buhay. At sabi ng John chapter 10 verse 10, yung second part na lang po yung babasahin ko, sabi ni Jesus, naparito ako upang bigyan ang mga tupa ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. I have come that you may have life. Life that is in abundance. So, kung gusto natin ng tunay na buhay, kay Kristo. Hindi sa relihiyon. Amen po ba? Kung gusto natin ng tunay na buhay, tanggapin natin si Kristo, sundin natin siya sa ating buhay, sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng buhay.
Kung gusto natin ng buhay, sabi ni Kristo, ako ang nagbibigay ng buhay, buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, kung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. At hindi lang yon, nananalaytay sa iyo ang buhay ni Kristo sapagkat sa Kanya galing ang buhay. At ang buhay na mayroon ka ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sapagkat yan ang purpose ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga anak. Hindi niya pababayaan ang Kanyang mga anak. Kung dito sa mundo, nagsisikap ang mga magulang para kalingain ang kanilang anak, how much more our Heavenly Father will take care of all us. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng buhay na ganap at kasiya-siya. Now, para tanggapin natin ang Panginoon, siguro tatanungin nyo, Pastor, paano ko pong tatanggapin ng Panginoon? Hindi ko naman siya nakikita. Wala naman siya dito. Pag tinanggap mo ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, tinanggap mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So Jesus is the Word. Hindi natin siya nakikita pero ang salita ng Diyos, alam natin, siya ay Diyos. Kaya meron tayo ngayon ng Biblia na salita ng Diyos. Kaya kapag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, ang pinaniniwalaan natin ay ang Diyos. Pero kapag kine-question natin ang salita ng Diyos, kinokontra natin ng Diyos, kinokontra natin ang Diyos. Kasi ito ay kanyang salita. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon dito, ang aking salita ay Espiritu. Alam natin na ito Espiritu at ito Espiritu. Anong kalagay ng Espiritu? Ang Espiritu ay hindi nakikita, pero ang Espiritu ay may buhay. Kaya nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, bagamat siya'y namatay na more than 2,000 years ago, pero alam natin, totoo na sinabi ng Biblia na merong namatay ng ganung panahon at yung kamatayan niya ay sapat para sa kaligtasan natin. When we believe that, totoo po yun. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Kaya mahalaga po na maunawaan natin, dalawang bahagi ang kailangan nating tanggapin para maging anak ng Diyos. Number one is to receive. Sino yung tatanggapin natin? Si Jesus. At nung tinanggap natin si Jesus, makapangyarihan na Diyos ang ating tinatanggap. Ibig sabihin, makapangyarihang Diyos ang ating sinusunod. At ang makapangyarihang Diyos na ito ay nagbigay sa atin ng buhay. At ang buhay na binibigay sa atin ng ating Diyos Ama ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pangalawa na dapat nating gawin upang maging anak ng Diyos is believe, receive and believe. Parehong action word ito. Kaya sabi po, those who believe in His name. Pansinin niyo po yung tamang order. Una muna yung receive, bago yung believe. At mayroon pong wisdom kung bakit ganun po ang pagkakasunod-sunod. At dito po nililinaw sa atin ni John sa kanyang sulat, sino yung ating tinatanggap. Hindi muna yung pinaniniwalaan, bagamat imagine niyo, totoo naman na dapat tayong manalig sa Diyos. Totoo po 'yun. Kaya lang dito sabi ni John, to those who receive Him. Hindi muna believe, receive, tanggapin. Sino yung tatanggapin natin? Ang sinasabi ni John na tanggapin ay si Jesus na ating Diyos. Kung tatanggapin natin si Jesus na ating Diyos, ang sabi niya, pagkatapos, manalig tayo sa kanyang pangalan. Bakit inuna yung pagtanggap sa Diyos? Kasi pag tinanggap mo ang Diyos at tinanggap mo siya na siya yung Diyos na makapangyarihan, mas madali na ang manalig sa Diyos na makapangyarihan. Halimbawa po, mahirap po bang paniwalaan na ang Diyos ay kayang maging tao? Mahirap. Mahirap yun. Mahirap paniwalaan na ang Diyos ay magkatawang tao. Kaya nga yung iba nahihirapan doon sa katotohanan na yon. Pero dahil tinanggap natin na ang Diyos ay makapangyarihan, at dahil yun ang declaration ng Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao, kahit na mahirap para sa ating logic, pero dahil nananalig tayo sa makapangyarihang Diyos at yun ang kanyang declaration, madali po nating matatanggap. Bakit? Kasi hindi po mahirap sa Diyos na magkatawang tao. Kasi Diyos siya, lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Amen po ba?
Mas mahirap sa tao na magpaka-Diyos o maging Diyos. Mas lalong mahirap yon. Pero may mga tao pa nga na naniniwala na yung isang tao nag-claim na siya yung Diyos. Mas may naniniwala pa sa mga ganong tao. Pero yung Diyos na nagsasabi, siya ay nagkatawang tao, hindi ito basta-basta tinatanggap ng marami. Pero kung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, anumang declaration ng Diyos, mula sa Diyos na makapangyarihan, mula sa Diyos na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, madali mong mapapanaligan. Dahil alam mo, ang Diyos na iyong tinanggap ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya believe ang pangalawa. Believe to those who believe in His name. Now, bakit po pangalan ng ating Panginoong Jesus? So sabi, those who believe in His name. Ano ba ang kahalagahan ng pangalan ng Panginoong Jesus? Alam natin, in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, alam natin, mayroong provision. Pero ano ba talaga? Bakit mahalaga ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus? Sa Matthew chapter 1, verse 21, kung mapapansin po ninyo, yung receive is to receive our Lord. Sino tinanggap natin? Jesus as our Lord. Someone that we should follow. Amen po ba? Ngayon, Matthew chapter 1 verse 21 sabi, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Ang sabi, manganganak ka ng isang lalaki at pangangalanan mo itong Jesus sapagkat ang kanyang pangalan, siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin po ay Savior. Ang pangalang Josue o Joshua sa Hebrew ay Savior po. At sa New Testament, yung pangalang Jesus ay galing po sa pangalang Josue, na the same meaning, Savior. Kaya pansinin nyo ngayon, yung verse 12 ay nagkaroon na ng sense. Sino tinanggap natin? Ang tinanggap natin is the Lord of Lords, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Jesus is the Lord of Lords, and we have to obey the Lord of Lords. Pero sabi, those who believe in His name. So sino si Jesus at bakit tayo mananampalataya sa Kanya? Because Jesus is our Savior. Marami naniniwala kay Jesus as Savior. Pero dito nagkakaproblema doon sa pagiging Lord ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Gusto na ng kaligtasan pero ayaw na sumunod sa Panginoon. Kaya yung wisdom na inuna ni John na sabihin na to those who receive, to those who believe, yun po yung wisdom nun. Na kailangang kilalanin natin ang ating Panginoon na dapat natin sinusunod at bilang mga anak, dapat tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. At tayo po ay siya ang ating Savior. Kaya nga sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Salvation is no one else apart from Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. So, ganon kahalaga ang pananalig natin sa pangalan ng Panginoon. So, first and foremost, the name of Jesus is very significant for our salvation. Not only for healing, mga kapatid. Aanhin mo na ikaw ay malakas, malusog sa iyong katawan, hindi ka naman ligtas. Ang buhay mo ay mapapahamak din sa impyerno. Kaya makikita natin yung kahalagahan ng name ng ni Jesus is first and foremost for our salvation. Salvation of our sin. Kaya ano gagawin mo sa pangalan na nagliligtas? Manalig ka doon sa nagliligtas sa iyo. Kaya ang kaligtasan hindi kay Maria, ang kaligtasan hindi sa iglesia, ang kaligtasan hindi sa mga apostol, hindi sa mga propeta. Walang ibang pangalan na binigyan ng kaligtasan o pwede magligtas sa atin. Only the name Jesus. Amen po ba? Kaya kung meron pa po kayong ibang pinagtitiwalaan ng inyong kaligtasan, yan po ay hindi magbibigay sa inyo ng garansya.
Hindi kayo magiging anak ng Diyos. Kasi tanging ang pangalan lang ni Jesus ang magbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, gawa na ang kaligtasan. Tatanggapin na lamang, yet to those who believe in Him. Gawa na ang kaligtasan, tatanggapin na lang natin. Di ba si John Lloyd, alam niyo yung pag masakit ang ulo, ano ba siya? Biogesic ba siya? Di ba? So anong naiisip natin? Pagka masakit ang ulo, gawa na yung gamot, iinumin mo na lang. So ganun din po, ang Panginoon, gawa na ang kaligtasan, ibinigay na niya ang kaligtasan sa atin, tatanggapin na lamang natin. Bakit po? Sapagkat ang katotohanan, lahat ng mga tao ay makasalanan. All creation, after Adam, lahat na po ay makasalanan. At yun na po yung katotohanan. Sa ayaw at sa gusto natin, lahat ng tao, ang sabi ng banal na kasulatan, ay nasa ilalim ng tumpa at mapapahamak dahil sa kasalanan. At kailangan nating tanggapin yung katotohanan na yon. Pero salamat sa Panginoon na naparito siya upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang tao ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan, ano ang naghihintay? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung ikaw ay may kasalanan at kailangan mo ng paraan para ang kasalanan mo ay malunasan, hindi mo yan malulunasan sa iyong sariling kaparaanan. Ang Diyos ang ginawa na paraan ay si Jesus. Siya ang lunas sa kasalanan ng lahat ng tao. At itong kasalanan po natin, mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba na kaya tayo binigyan ng budhi? Ang budhi ay, ito yung konsensya natin na kapag ka nakakagawa tayo ng kasalanan, kahit na itanggi pa natin, halimbawa po, harap-harapan, kami ni Brother Orly, nag-uusap kami, di ba yung pagsisinungaling ay hindi nakikita ng tao, pero alam nung nagsisinungaling. Pero yung nagsisinungaling, abot-abot ang panunumpa na totoo yung kanya sinasabi. Kaya, di ba, minsan naririnig pa natin, sumpa ko, di ba? Saksi ko ang Diyos at mamatay man ang aking, yung mga ganun pa no? Nagsasabi ako ng totoo. Pero kahit anong declaration ng tao na yon, kung siya'y talagang nagsisinungaling, hindi man alam ni Brother Orly yun, pero sa kaibuturan ng puso ko, kung ako'y nagsisinungaling, yung budhi ko ang sinasabi sa akin, sinungaling, sinungaling. Kasi yun ang purpose kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng budhi. Ang budhi ang nagsasabi sa atin na tayo'y makasalanan. Na kahit anumang pagpipilit natin na pamukhain sa harapan ng mga tao na tayo'y matuwid at maayos, pero ang totoo, ang budhi natin ay sinasabi, makasalanan tayo. Kaya sabi ng Kawikaan, chapter 20, verse 27, binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali. Yun ang dahilan kung bakit tayo mayroong tinatawag na guilt feeling. Hindi naman niya nakita hindi naman niya nakikita yung ginawa ko eh. Kaya lang kahit na alam nating hindi nakikita, pero alam mo sa iyong sarili na masama, ano nararamdaman mo? Di ba? Alam mo, hindi ka maayos. Iba ang pakiramdam mo. Bakit? Kasi nandoon yung konsensya, nandoon yung budhi. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Savior, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus, pati yung guilt na nandun sa budhi natin, kasamang nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Hebreo chapter 9 verse 14, sa NIV, ito pang sabi, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God. Ano sabi? Cleansed our conscience. Hindi lamang tayo pinatawad sa kasalanan natin. Yung pinatawad, record ng Diyos yun. As far as God is concerned, wala ka ng kasalanan. Kaya lang, yung mga nagawa mong kasalanan, naiwan pa sa iyo yun, nandun yun sa budhi mo. Tama po ba? O parang ganito, yung record natin ng kasalanan sa Diyos, sinabi niya, wala na yan, pinatawad ko na kasi nagpakumbaba ka na, nagsisi ka na. Pinatawad na kita. Kaya lang, tayo, nandun pa din yun.
inuukil-kil pa tayo kasi nga naiwan pa eh. Yun yung budhi natin eh. Para hindi na tayo mahirapan, ang ginawa ng Diyos, pati yung guilt na yon, nilinis ng Diyos. Alam niyo kung bakit nilinis? Kasi nga, ang ginagawa ng kaaway, pinapaalala sa atin, yung mga dati nating, tataas-taas ka ng kamay. Di ba, ganito ginawa, di ba ganito ka? Para bang, iaano ka niya, yung i-condemn ka niya, dun sa mga dati mo. Pero ang totoo, tinitingnan ka na ng Diyos sa iyong present. Ang tinitingnan na ng Diyos sa iyo as you worship, tinitingnan na ng Diyos si Kristo, yung righteousness ni Christ. 2 Corinthians 5:21, Jesus was made sin for us so that His righteousness will be imputed to us. Ginawa tayong matuwid dahil si Kristo, yung kanyang katuwiran, ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo matuwid, pero dahil ibinigay ni Kristo yung kanyang katuwiran, pag tinignan tayo ng Diyos, wala na yung madumi sa atin. Matuwid na tayo. Kaya lang, ang kaaway, dun siya nagdidwell sa atin, dun sa ating guilt, dun sa ating past. Tataas-taas ka ng kamay, iiyak-iyak ka pa sa pagpupuri. Di ba? Tapos, sasabihin niya, ito ka. Ngayon, anong mangyayari? Kung hindi mawawala yung guilt na yon, lagi nga natin oo nga. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi, maging yon, binura niya. Nilinis niya na. Kung ibinabalik man niya ng kaaway, ito na ngayon ang sasabihin natin. Noon yon. Di ba? Ngayon, ako'y anak na ng Diyos. Ang katuwiran ng Panginoon ay nasa akin na. Kaya makakapagpuri ka na. Bakit? Kasi malaya ka na. Talagang nilinis ka na ng Panginoon. Anak ka na niya eh. At ang anak, minsan nagkakasala tayo, pero hindi nawawala ang pagiging anak mo dahil nagkasala ka. Aakuin ka, alalayan ka uli ng iyong tatay hanggang ikaw ay maging matatag. Kasi anak ka niya, hindi ka niya pababayaan. So ganun po ang kalagayan. Kaya tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. At si Jesus ang lunas sa ating kasalanan. At yun ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Kristo sa krus. Colossians chapter 1 verse 20, ini-offer ng Panginoon ng kanyang sarili bilang kasalanan para sa atin. Hindi naman talaga siya ang nagkasala, pero lahat ng kasalanan natin binata ng Panginoon upang tayong lahat ay maibalik naman sa Diyos. Sipin niyo po ito, parang ganito mga kapatid. Lahat tayo dito guilty. Lahat tayo makasalanan. At kahit anong pilit natin na pagharap sa Diyos, hindi tayo katanggap-tanggap. Pero ang ating Panginoong Hesus, para tayo maging katanggap-tanggap, ang ginawa niya, siya'y matuwid, sinabi niya sa kanyang ama, yung parusa na para sa atin, inako niya, ako ang tatanggap ng parusa upang sila ay makabalik sa iyo. Kaya yun ang sabi dito, inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Bakit kailangan pang mapako si Kristo sa krus para makipagkasundo lang ang tao? Kasi para ang tao ay makipagkasundo sa Diyos, kailangan ng kabayaran sa kasalanan. At ang kabayaran ay kamatayan. At si Kristo ang umako ng kabayaran na yon para sa iyo, para sa akin, upang ako at ikaw ay makabalik sa Diyos. Kaya yun po yung dahilan mga kapatid sa Panginoon na we receive our Lord as our Savior. Ang tinanggap natin ay ang ating Panginoon na ating manunubos. So those who receive Him and those who believe in His name are given the rights to become children of God. Nung tinanggap natin si Kristo na ating Panginoon, na sinabi natin, Lord, ikaw na ang maghari sa aking buhay, then nanalig tayo, ikaw ang Diyos, ikaw ang maglinis ng aking kasalanan sapagkat ako'y marumi, pero naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin. So we receive Him as our Lord and our Savior. Yun yung dapat. Pero maraming pagkakataon, we know Jesus as our Savior and never as Lord. Kaya maraming mga mananampalataya nag-i-struggle. Kilala nila si Jesus as Lord, pero hindi nila naisip na ang Jesus is Savior, pero yung pagiging Lord,
hindi nila masunod, hindi nila magawa. Pero ang tunay na anak ng Diyos, sinusunod ang Panginoon because He is the Lord of Lords and the King of Kings. And Jesus is our Savior, kaya pinaglilingkuran natin siya. Amen po ba? Binibigay natin ang ating buhay sapagkat siya ang ating tagapagligtas. So anong result nito? At dito po tayo magtatapos. Sabi ng banal na kasulatan, yet to those who receive Him, He gave the right to become children of God. So you become a child of God. At bilang anak ng Diyos, tatlong bagay ang nangyayari. Number one, marami actually, pero tatlo lang ang ini-highlight ko dito. Bilang anak ng Diyos, ang isa sa binigyan na pansin sa atin is, bilang anak ng Diyos, you can call God your Father. Romans 8:16 at saka sa Galatians chapter 4 verse 6. Ang sabi po ng Galatia chapter 4 verse 6, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. So because of our closer relationship with God, hindi lamang siya yung ating manglilikha, siya yung ating Ama na nagmamahal sa atin. Inilapit ng Panginoon ang ating relationship sa Diyos. At ito po yung dapat nating makita. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tanging ang makatatawag lang ng anak ay yung kanyang mga anak. At ano po ang significance nito na pwede nating matawag ang ating Diyos ng Ama? Gaano po ito kahalaga sa atin? Ewan ko po kung familiar kayo doon sa storya na sa panahon po ni John F. Kennedy, nung 1962 po, ay napicturan po ang isang bata na nasa ilalim ng kanyang table at naglalaro, at ang batang ito ay si JFK Jr. At ayon po doon sa sa kwento, talaga pong regular na laging nandoon si JFK Jr. sa Oval Office ni JFK. Naglalaro, gumagapang. Tas minsan kahit na napaka-intense ng mga meetings, lalong-lalo na noong 1962, noon ay panahon ng Cuban, may issue sa Cuba, may kinalaman sa war. At nandun po yung mga cabinet members at isang national issue, actually international o world issue, kasi nga may kinalaman sa gera, intense yung kanilang pag-uusap, pero bigla-bigla, dahil nga po nandun si JFK Jr., natigil bigla yung kanila pong pagmi-meeting at walang nagawa yung mga cabinet members kasi ang naroroon ay isang anak na kumukuha ng atensyon sa isang tatay na wala siyang pakialam kung ano man ang pinag-uusapan, basta alam niya, tatay ko to at gusto kong makipaglaro sa tatay ko. Nakuha niyo po yung point. Sa atin pong relasyon, si PBBM po bilang presidente, kilala po nating lahat. Pero ang tanong, kilala ba tayo ni PBBM? Hindi niya tayo kilala. Pero sino ang tutulungan ni PBBM kapag may kailangan? Yung merong kaugnayan sa kanya. Yung kilala siya at lalapit sa kanya. Kilala din niya. Now, ganun din po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Napakahalaga na tayo, alam natin na tayo mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, we are given the right to call Him our Father. Nakatulad po ni JFK Jr., dahil alam niyang tatay niya yon, kahit na yun ay abala sa maraming bagay, pero dahil may kailangan siya bilang anak, hindi siya pababayaan ng kanyang tatay. Bakit? Tatay ko yun eh. Amen po ba? Pero kung yung isang bata, biglang nanggulo doon sa meeting na yon, walang kaugnayan kay JFK, ay baka yung bata na yon, kahit bata yon ay, di ba? Yung kanyang mga military officer, pwedeng kung anong gawin doon. Pero dahil siya ay may relationship sa pinakamataas na pinuno ng bansa at ng buong mundo, walang nagawa yung issue ng buong mundo. Bakit? Kasi mas mahalaga yung issue ng aking anak kesa sa issue ng buong mundo. Kaya palapakan natin ng Diyos. Ganun po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, bilang kanyang anak. Ganyan ka na ngayon kalapit sa iyong ama.
na iyong Diyos na makapangyarihan, na nagbigay sa iyo ng buhay, na anumang pangangailangan mo dahil anak ka, uunahin ka ng iyong Ama. Wow! Di ba? We can call Him our Father anytime. Hindi niya sasabihin sa'yo, tika muna, abala ko. Hindi niya sasabihin sa'yo, wala akong panahon sa'yo. Dahil anak ka niya. He has all the time for you. Wow, purihin ang Panginoon. Why? Kasi kayo at ako ay anak ng Diyos. Amen? Pangalawa po, na pagpapalaan niya na tayo po ay binigyan ng karapatan upang maging anak. Tayo po ay binibigyan ng access to the throne of grace. Ang sabi po ng Efeso 2:18, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Alam niyo po, napakahalaga po nitong access. Actually, ang tinutukoy ko po dito, sa Apostle Paul po kasi, ang issue niya dito ay yung mga Hudyo at saka mga Hintil. Ang mga Hudyo, ang kanilang ipinagmamalaki, sila ang mayroong access sa Diyos. Kasi sila ang bayan ng Diyos. Sila ang pinili ng Diyos. Tandaan niyo, magkaiba yung bayan at saka anak ng Diyos. Kaya yun yung kanilang claim. Sila yung bayan ng Diyos. Kaya when it comes to access to the throne of grace, throne of God, sila yung priority. Pero dito po sinasabi ni Apostle Paul, no! Bilang mga Hudyo, kahit na ikaw ay Hudyo, kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang access. Sapagkat ang meron lamang access ay yung nanalig kay Kristo at tinawag na anak. Kaya sabi po dito, pansinin niyo, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalalapit sa pamamagitan ng Espiritu. So dahil tayo'y mga anak na ng Diyos, dahil kay Kristo Jesus, kapwa, sabi kapwa, makalalapit. Sino yung sinabing kapwa? Hudyo at Griego. Hindi na lamang mga Jews ang pwedeng makalapit sa Panginoon. Everyone, basta anak ng Diyos, ay mayroong malayang access sa trono ng Diyos. Ikaw bilang anak ng Diyos, you have the access to the throne of grace anytime. Hebrews 4:16, dahil doon sa ginawa ng Panginoon, nahawi na yung tabing at lahat ay pwede na. Noon po, para makalapit sa Diyos, kailangan pa po ng saserdote. Dadaan pa po sa priestly ministry. Pero ngayon po, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw na mismo ang hari. Ikaw mismo yung priest, royal priesthood. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, sabi, malaya ka na makalalapit sa trono ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng mediator. Ikaw na mismo bilang anak, tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang trono. Amen po ba? So yan po yung blessing of being recognized as God's child. We have the same access sa katulad ng mga Jews na mga nanalig din sa Panginoon. Hindi sila nakahihigit. We have the same legal rights as natural son. The same privilege as a natural son. At kung ano yung privilege ng Panginoong Jesus, the same privilege din na binigay ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos kay Jesus Christ, siya ang lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Kaya kapag tayo ay nakikinig sa ating Panginoong Jesus, tinatanggap din tayo ng Diyos. Amen po ba? So we have access to the throne of grace. And lastly, we have power for life and godliness. Ang sabi po ng Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 3, pakilagyan po ng 2 Peter yan. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus. Dahil sa ating pagkilala at pagtanggap kay Kristo, kasama sa pagpapala, ano daw po tinanggap natin? Tinanggap natin ang lahat ng kapangyarihan. So as Christians, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we are empowered for life and godliness. Kung binigyan man tayo ng kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan na yan ay para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kapangyarihan para abusihin sa paggawa ng kasamaan, yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. We have been given power. We are empowered for godliness. Sabi po sa NIV, His divine power has given us everything we need for life and godliness.
No, pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon. We have been given power for life and godliness. We have been given everything we need. Para saan daw yung power na yan? Para sa lahat ng kailangan natin upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. At para kanino po yung power na yan? Para sa mga anak ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin po niyan, kung tayo po ay mga anak ng Diyos at binigyan tayo ng kapangyarihan, all of us being children of God, ay masasabi po natin na powerful. Lahat po tayo ay merong kapangyarihan mula sa Diyos. At ano yung kapangyarihan na yan? Kapangyarihan upang ipamuhay ang pananampalataya natin. Ibig sabihin, pananampalataya na sa kabila ng maraming mga pagsubok, hindi ka bibigay, hindi ka mag-quit, hindi ka give up. Why? Because God has given you His power. Power to do everything that pertains to life and godliness. So yung kapangyarihan na yan ang tutulong sa iyo sa panahon na parang nanghihina ka na, i-remind sa iyo ng Holy Spirit na ikaw ay anak ng Diyos, na hindi ka pinababayaan ng Diyos. The Holy Spirit reminding us, Romans 8:16, yan ang sabi, ang banal na Espiritu kasama ng ating Espiritu ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Doon sa panahon na parang naiisip mo, nahihirapan ka sa mga suliranin mo, nahihirapan ka sa mga pagsubok mo. Minsan, di ba, nasasabi natin, kini-question natin minsan, anak ba tayo ng Diyos? Doon sa panahon na yon, nandun yung Holy Spirit. Sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu, kino-confirm sa iyo, kung dumadanas ka man ng pagsubok, hindi ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Pero habang dumadaan ka sa pagsubok, sinasabi sa iyo na yung pagsubok na yan ay may purpose. Because God wants you to be strengthened through problems and trials. Diba sa James, yun naman ang sinasabi. Dumadaan tayo sa mga pagsubok, pero anong purpose? Para patatagin, palakasin tayo sa ating mga kahinaan. So, ito po yung purpose kung bakit tayo ine-empower ng Diyos upang sa harapan ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, may kakayahan, may katatagan. Bakit? Ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Amen? Lahat po ng anak ng Diyos, mananagumpay. Pastor, paano po yung iba na bumabagsak, na hindi na bumabalik? Bagamat merong ganon, pero ang ideal, kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyong buhay, siya rin ang magpupulfill niyan. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, tinanggap mo ang kaligtasan, tinanggap mo ang gift of sonship, regalo sa iyo, ipagpatuloy mo yan bilang paglakad sa grace. Huwag yung sariling gawa. Kasi pagka nagsimula ka sa biyaya tapos nagpapatuloy ka sa sarili mo, dun. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 1 at dito po tayo magtatapos. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala na po yan sa slide, padagdag nyo na lang. 1 John chapter 3 verse 1. How great is the love of God for us. Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay dahil sa kanyang pag-ibig. Imagine niyo, hindi naman talaga tayo anak pero tinuring tayong anak ng Diyos. Bakit? Upang yung ating pong identity na mapapahamak, pinalitan ng identity, ng pinakamataas na identity. Noon tayo po ay sinner. Pero ngayon, dahil tayo mga anak ng Diyos, napaka malaking pribilehiyo para po tawaging mga anak ng Diyos. Yung iba matawag lang, ay anak ng presidente.
eh. Anak na, di ba? Napakataas na identity. Pero wala nang tataas na identity to be called children of God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, yun po yung ating panghawakang mabuti. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay tinanggap mo hindi dahil sa iyong sariling sikap. It is a divine gift na binigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo yan na-earn. Kaya pasalamatan mo ang Diyos. It is given to you. You do not deserve it. It is a grace. Kaya ipaglingkod mo ang buhay mo sa Panginoon na pinagkalooban ng bagong simula ng Panginoon. Biyaya yan ng Diyos. Kaya sa ating pagpartake ngayon sa Holy Communion, gawin natin ito na parang celebration of our sonship. Because we receive the gift of sonship as we partake of the communion, dito natin ibuhos yung kagalakan na sabihin natin, Lord, salamat na dahil sa ginawa mo para sa amin, ang tinanggap namin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. At hindi lang yon, pinagpala mo kami upang maging anak ng Diyos. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.